DXRU 1188 Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:07. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Luda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Luda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Luda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Mga higala, kumusta? May hapon kaninyong tanan o kumusta man mo ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, init kaayo, no? O di natudamon o basin mahitabo na sab sa makagapong gadawa nga dayon ng kangit-ngit mo man to o gadagum-dagom mo to atog nakita basig mahitabo na sab ni karon. Now sa pagkakaron nining mga orasa labi-labi gyud ka init ang dagan sa panahon o manghinaot nga kining di siya magpalabi ba kay makadaot kini sa kining skin complexion matud pa ni kinsangan ito ni John Macas o kay mo man iyahang problema po kagapong adlaw ingon siya Ultra Frank kining mo kini iya kuno nga pamanit o kaning mo sa mga problema ay kabalaka na John, kabalaka ka man ha o kanang magwapo ka ra ay naman to'y advice nga ni si Ma'am Elizabeth Basilgo nga kung mahimo mauto inyong paliton imo ba tong gisuwat John? Manginaot ko nga gisuwat to nimo na timan animo to kay aron sa ingon nga kining kung makagayon ka makabisita ka dito sa mall o sa banga suo ka makapangita ka na to nga item unya mo to imong gamiton o trapo-trapo sa imuhang dagway trapo-trapo sa unsa imong trapahon ay angi itrapo diha unya dayon mukalit lang o katapsay ang imong pamayhon okay sab kayo no karon nga po na daghan ta og mga pangutana atong tagnon dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon may hapon no ni ata karon sa ato ang Radyo Ultra page diha nato mahandos ang atong mga pangutana kay panikamot ko nga ma-open nato diri sa Pikas ang ato ang personalized nato nga kining page no sa ato ang sa FB pero sige lang epekto ni sa kainit dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Ako lang ipahinumdum ni kaninyo para nga ma-maximize ang panahon dili mo maanugnan no. Pagkagabi kung bakante mo, lilian ninyo, paminawan ninyo ang natigom na mong ipang-post diha mismo sa YouTube channel. Mahimong ma-open ninyo, mabuksan ang YouTube sa programang Noda Veritas. Pinagi lang sa pag-type, no? Noda Veritas CDO. Ako balikon, Noda Veritas CDO. Pag open mo ni Ana, ang mahitabo, mabuksan silbi, no? Ma-open. Pag open ni muna na, tuplok-tuplok ka na dayon, magpili ka na dayon kay magawas man ang mga nagkalalaing mga, sige tanaw, palihog, manggawas man ang mga nagipang post diya sa programa nga Noda Veritas. So pili lang mo, no? Pili lang mo. Gituyo sab ni na mo, aron sa ingong nga kadtong nakapadangat sa pangutana,
nga di makapanahon sa pagpaminaw, no? Makadungog sa oras sa kapunon kay naamoy gitrabaho, pwede mo makareview panahon sa gabi kung bakante mo, pinagi sa pagbukas lang sa atong Noda Veritas program dinhi sa Radyo Ultra. Katong gitudlo na ko ninyo nga Noda Veritas CDO, pagtuplok ninyo diha, manggawas na dayon ang mga nagkalalaing sitwasyon, discussion. Pero tiban ni nga taas sab ni siya, labi-labi na ka taas ang mao nga programa. Tungod kang kinitibukan na to nga proceedings dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulubanon, mao mapod ang inyong mabati diha. So ato ganang timanan, fight na. Oo, di mo ko kabalo tanaw na oy. O kubi-kubi. So, nanata nanay atong personal na to nga page diri sa Facebook sa pwede mo nga makapaminaw sa para duhang ang igo. Alright, timanan ba to ninyo? Taas ang ato ang programang Noda Veritas kay ang tibuok nga proceeding sa Noda Veritas kinyong madungog dinhi sa Radyo Ultra, mausab na siya ang inyong madungog ug makita diha mismo sa YouTube. So taas-taas, no, gahinang ginanatog panahon. Alright, unang pauta na karong hapuna dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong tulumanon, ang nakauna diri sa pagpadangat sa pangutana mao si John. Hi Sir Frank, nga idol nako kaayo sa tanang radio announcer. Ang imuhang dating ba pinahaluna gyud, no, mura ka na og tiguwang gwapo pa gyud. Oy, muning gipangita nako nga abi na kog missing words ni Adayo. Gwapo pa gyud. Pautana, gabay ko Sir Frank kada adlaw labi na pagpauli. Nganong walay bike lane dire sa jud kay nawala. Kay lain na itong cellphone, magbuot og break ba? Unya na ilang commercial ipasulod. Di mo ko ganahan na inyong commercial. Uy, unsa de ka? Gwapo, kaya gabay ko Sir Frank, kada adlaw, labi na pagpauli. Nganong wala may bike lane diri sa pagtungas sa Price Plaza. Kajot. Sa pagtungas among sumpay ninyo. Dira, mahadlok ko, taas pa man din nganong wala may bike lane dire sa pagtunga sa Price Plaza. Mahadlok baya ko, mahadyungan sa gahaguros ng mga sakyanan. Lastly, unta naamoy TikTok live sa inyong mga programa aron makalantaw ko maski gabiyahe. Adi ay, sabay din ng TikTok. Kay unlimited TikTok ko perme. Okay. Kaya ako nga, pagsabot na ng TikTok, kanang naadi sa Facebook, makita na ko usahay nga magkiay-kiay. O niya usahay, binastos, magkiyod-kiyod na ba? Di ko ganahan. Na. O niya, murag na-expand ang meaning sa TikTok, no? Murag na, wala ko kasabot. Kaya naanamid ang kami ng TikTok pa yan, TikTok. Niya din na kay ito bangal mismo sa kamera, mauna na. Di ko kasabot. Oo. Atong itakol ang primero ni mo pautana, bike lane. Kung specifically nagtumbo ka sa lugar na dapita sa Price Plaza, ang local government sa Cagayan de Oro, walay katungod or kagahom sa pagbutang og bike lane diha dapita John. O ngano man tungod kay kanang lugar kanang Mastersons Avenue, National Highway kana. So kung National Highway ang gadominar or nagakontrol na og dunay jurisdiction, mao ang DPWH. May tabo lang kanang adunay bike lane kung dunay nasudnon nga balaod nga ipalabang sa Kongreso. Aron sa ingo nga kung dunay nasudnon nga balaod nga ipalabang sa Kongreso, i-apply na sa tibok Pilipinas, apil na dayon ang tanang mga highway nga ang nagmanage na ini mao ang DPWH. And therefore, posible na dayon nga doon atay bike lane ibutang.
Sa pagkakaroon, ang syudad walay jurisdiction may tungod niya na. Ang dunay jurisdiction or ang makagahom lang niya na kay National Highway man na ang DPWH. Ang local government unit din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, ang magakahitabo di nila na mahilabtan. Pero di sa kamagdahom nga mabutangan nila na og bike lane or motorcycle lane. Nakadumdum lang ko nang hingusog na si Congressman Lord Dansuan sa diha nga member pa siya sa City Council din sa atong syudad. Luksan na yung mga nito mulihok. Katong nga balaod nun. Ngano magkikontra man nila sa Congressman Lord Dansuan. Mahadlok man sila nga ang dungog mo paingon ni Congressman Lordan, konsyal pa siya na itong mga panuna, ilabi na kung ilang dawaton, unya akseptahon nila ang mga nindot kayong idea ni Congressman Lordan na itong mga panahon sa syudad. Sa syudad niya, gawas pa, anytime ang sangguniang panusod pwede manana. Maybe after conducting a thorough study, feasibility, as to where and the ideal places nga pwede butangan na to o bike lane or motorcycle lane. Ang problema din sa syudad, kwarta. Di nga ni kahatag na ng clothing allowance sa ato ang mga empleyado sa City Hall. So, mga ordinansang ipalabang sa City Council sa pagkakaroon part or even in the next composition of the City Council. Masayon magpalabang og balaod basta walay monetary involved. Pero once nga ni nga dunay ordinansa ipalabang, unya naglambigit sa atong panalapi panudlanan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Panalitan na ay mga buhaton diha ingonana panalitan. Unya mo gasto ang syudad. Di ka makalaom nga mabuhat na. Nganuman ang syudad karong pobre. Di nga ni kahatag sa clothing allowance. Loibe kayo mga empleyado sa City Hall. Unya hapit na ruang narabang charter day na mag-spotting raba na sila. Naon sa may lang sininaon na. Kaya, loibe, manang gusto na ko maipabaw di kaninyo nga kining atong syudad, lahi sa syudad kanadto nga ato ang naagian. Lahi gyud. Kita buhong makaita sa pundo kanadto, mga bonus, pangatag advance, kining clothing allowance ihatag paguna Disyembre pa, naa na ng budget sa clothing allowance. Karon Hunyo na lang. Wala pagyapon. Pinapaluga sila statement or press release nga hapit na kuno sa ba kaning hapit. Kanag i-release ra kuno sa di madugay. Pasalig na sab. Muna nga sa bike lane, that is possible for the city of CDO kining John. Possible, ordinansa pwede mapalabang. Ang problema, ang implementation o execution sa gidamgo nga bike lane. Kay gasto, makadampinta lang. Okay lang kalburo, kay ato man ang ingus-ngus man lang diya sa simento ka ng maong kalburo. Kunya pagkatataon mo puti. Kunya pagkasunod adlaw mawala. So dito ta sa quality kanang pintal nga pang asfalto ang pares gayud. Aron voluntad na og dugay og naadiha makalusot-lusot na dayon ang mga nagbaik luwas og safety sila samtang sila magatindak na nilang bisikleta. So kanang imong pautan na John diri sa dapit sa Price Plaza. Gusto ko nga dili na nila ma-implementar. Pero sa local city streets pananglitan pwede nga mabutangan kay nakita nako na may mga pagpahinanglan ilabi na sa mga bisig nga mga kadalanan, di ba? Ikaw mismo nakakita man na kaniya na mismo. Pero ang problema ang kwarta. Mo nang problema sa syudad karon. Pero kung mag-iskot mo unsa riha ay okay kayo basta ka no money involved. Makatawa ka usahay kay diha sa ilang People's Day daghang kunong tabang ihatag. Mutuo ka.
Kung maadto ka sa CSWD, tagaan ka malag 1,000. Na may pa ka na pundo sa People's Day atong igahid ihatag na dito sa CSWD kay sigurado taga daghan sa ato mga mulupyo nga nanginanglan og tabang gikan sa city government pinagi sa CSWD. Kung tinuod panalitang daghan mong sapi, nganong limitahan man ninyo sa 1,000? Ba, hinuktukin na ninyo. John, pasensya, murag yun na ang akong ikahatag nimo nga huna-huna kabahin sa imuhang mga suggestion, ha? O sa ni mahadjong sa gawas, o sa Price Plaza, mahadjongan sa gahaguros na sakyanan. Lastly, unta na ay mo'y TikTok. Ano yung TikTok? No? May triga ko ni TikTok. Mga tanar ako ni Charig unsa ka nga TikTok kay akong pagsabot. Kanang TikTok, kana lagi kiki ay da tubagan sa camera. Oo. Alright, sige. Lain nga tagaan natong pagtagad karon nga puna no laberitas gikan ni Laagan nga angkol. Plano na mo, sir. O kini do na sila plano. Plano na mo, Sir Frank, pabunyagan among pag-ubangkon apan dili mi Katoliko. Gusto unta namo pabunyagan sa Katoliko apan need pa magsimba aron mahimamat ang taga-simbahan. If sa born again, magpabunyag, valid ba ni? Lisod ko pagtubag, categorically ay kanat. No? Kaya ako na sa una, kung magpabunyag ka, ang presumption na to nana, niagi ka og blessing, bendition sa diha mismo sa simbahan, og ang nag-administer na pare. Mahimo nga dunay lain nga magbunyag nga dili pare, pastor panalitan o kinsa na siya imam, basta siya authorized sa mao nga simbahan, sa ilang nga simbahan. Kung authorized man panalitan, nagpasabot nga ang ihang permiso, authorization sa pag-administer sa bunyag-bunyag live, abuti pasabot dili expired. Kaya kung expired, may mong walay nada ang atong pagbunyag, invalid ang iyang pagbunyag. No, pagpili lang, whichever. Kay kita God, na may gitawag na to og freedom of religion. Mabitaw ng daghan na kayo karon ang mga piyong-piyong desmata mga jing mga ampo lugar ba, ampo kunuhay. Oo, abo tinuod ba ng ampo? Kay sa akong pagkatao hangtod nga nanggungis na ta, nabata man ko diri sa simbahan. Oh, pero di lang ko tagsimba. Oh. Oh. Mo na ang gakitabo. Mo'y akong nabataan. Oo. So, kay gusto man mo pabunyagan si kinsa nga ito, Laagan nga angkol. Gusto man mo pabunyagan na Mr. Laagan nga angkol, mangonsulta ka. Kung panalitan ng pamilya, gusto sila nga dili mo simba sa simbahang Katoliko dito sa laing simbahan, pero mga tana, mangonsulta ka. Kini karon nga pabunyagan ni pastor, imam, sabay ito itawag kini human ni nagbunyag kini naabay kopya ang PSA nini. Pangutana parang registered ang record sa pagpamatuod nga na bunyagan siya. Kay pangitaon ra man ang kuan kining birth certificate malanda ito. Ang baptismal dili magayo. That is only a certificate of the fact nga nitabo nga dunay baptism nga nitabo. That's why sa inyo ha mga documentation, ang inyong dala-dala, birth certificate lang yun. Walay baptismal certificate. Pero maigit itong dunay baptismal, ang buta ko ipasabot, bunyagan na to ang bata para dili kulurum. Okay? Pangutana lang, ha? Laagan nga angkol. Ay pagpakawala, balik ka sa simbahan. O, ingon mangguto si Sir Frank nga balik kuno ko sa simbahan mo na nga
Ni ako din kay mga ko og idea, ingon na. Oh. So, ang desisyon na ninyo. Okay? Sige. Gikan ni sa lain nga suki na to, gikan ni Suroy ni Libs. Sa Nuda Veritas, tugod sa baha sa ulan miaging adlaw, nausab ang dagan sa tubig sa amuang silingan. Og mopadong na sa amua ang tubig ulan. Resulta, gikabahaan nami. Unsay maayong buhato namo nga dili masuko, nga dili masilo amo ang silingan. Ditso na ba mi sa barangay? Kini para walay lali sa mga silingan. Kaya ako, as much as possible, managsilingan, magdait gyud, no? Meaning, you have to establish a good relationship, especially our immediate neighbors. Kay mao maning ato ang makatabang nato sa kalisod o sa kalipay, kinig yung silingan. Di ba? So, siguro, og mayong inyong relasyon, pare-pare katubang uwan na ito. Sus, pare, dini man ni simbang ang tubig o dini man ni subay sa among tugkaran. Oo, dapat dito pare, kung gusto ko lang dito tato sa inyo. Siya din na mayo pare, maaway ni. Diba? Istoryahon bitaw. Istoryahon. Unya, para nga masitol, para black and white ang inyong sabot-sabot, patabang mo sa atong mga barangay official. O kay ingon nini nga mga conflict matud pa, mo na yung panahon ng ang reconciliation, amicable settlement sa mga conflict sa kabarangayan will step in. Aron nga mapatunhay nato ang kalinaw sa ato ang tagsa-tagsa nato ka community. Na kanarabang baha, mukanal mo na siya, di ba? Unya, mabot ang panahon, bisa kabunuhan ni mo na og tubig, yuta, kanang kanal-kanal nga, mo'y nasubay sa previous nga ting-uwan. Mabot ang panahon, pagbuot lang yapon ni sa Ginoo siguro. Mabot ang panahon part, kung kusog na sad ang bundak sa uwan, katong nasubayan sa tubig kanadto, balikan to sa baha. Diha mo subay. Diha mo subay. Muna nga, ang akong suggestion, i-kanal para ma-divert. Kanya din, direkta nga to mismo sa main. Kayo, para walay lalis. Wa mo gunito yu Gausog gituyo ni kaya dili na mayo. Alright, sige. Sabot-sabuti lang. Gikan ni September Virgo, Nuda Veritas, Sir Frank, eligible bagayod si Tory as PNP chief nga ubos pa man ragranggo murag 3-star raman siya ug naamay nakalinya nga mga general qualified for PNP chief. Daw be, sir, ing ana ba kakusog mo handpick basta presidente naay mupili maski naay nakalinya na sa mga pilian unta. Kining pagpili ni Torre is PNP chief. Naanay president na ini. Assuming nga junior kayo si Torre. Naay president nini panahon sa administrasyon ni Presidente Digong. Meaning prerogative ni sa presidente o kinsay himuon niya nga hipi sa Philippine National Police. Kay ang appointing authority di man ni masugo ngadto sa lain kung ang magtudlo or ang makatudlo maugyod lang ang presidente sa nasod.
Iya kini nga prerogative. Naitabukan nito si Bato de la Rosa. I think si Bato de la Rosa, pagkatudlo niya, 1-star general lang siya. Pero nahimo siyang Philippine National Police Chief. Makita nimo gaagad ka na sa trust and confidence gikan sa presidente sa nason. Therefore, kung si BBM adunay taas kapag salig ni Torre, watay mahimo. Makita naman ang katag nini kung responsive ba si Torre. Wala ba'y naafektahan, wala ba'y na demoralize nga mga ranking officer sa Philippine National Police nga nagtago sa ilang kasilo pagmahay kay nganong si Torre in the first place ang gitudlo nga naaman ang lugar na ay problema ang perception lugar sa katawhan. Wala mga existing rules kabahin sa pagpili sa PNP chief. Sa kunang kasulti, prerogative ka na sa atong presidente sa nasod. Walay maka-question ni ana. Iya ka na nga kagahom, iya ka na nga katungod. Ang importante nga naalang ka as appointing authority na kay pagsalig sa tao nga imuhang gisangunan sa katungdanan. So, kana siya, kung sugoon na sa itong presidente sa nasod nga, sa kantos lubi, sa kanaoy, niya ambak gikan dito sa taas, ambak din dito. Mamutahod na siya. Kay ingon na lugar ang power sa itong presidente sa nasod. Bilib mga itong presidente. Kay tanaw niya, kini, manang gusto na ko nga PNP, berdugo o batasan o kinaiya. Murag irong buang. Mo nang kakita mo. Pero ay mo kabalaka, total ang termino sa mga hipi sa Philippine National Police, mugbo malang more than a year, tapos na. Ang iya nga, niya, taas kayo ang expectation po ni Torre. Kay ga-apply magana siya. Akong pagtanaw part. Nasulti ko na nga kanang iyahang mga estilo niya sa pag-implementar sa balaod, maklaro nimo ang iyahang damgo diha mismo sa Philippine National Police na shorten lang o gamay gumikan kay ang appointment ni Barbel na extend o gamay pod. Pero hipi ka sa Philippine National Police, kulba kayo. Pero di ko bilib ni Torre. Bilib ko ni Guillermo Eliazar. Kadumdum mo ni General Guillermo Eliazar na pildi ra ba kuno taon dito sa asa ba to nga probinsya. Bilib kong Guillermo Eliazar. Disciplinarian. Halos tanang mga police station sa nasod sa Pilipinas tinudlo to ni Digong, no? Halos tanan nga mga police station sa nasod sa Pilipinas iyang gibisitahan. Kitanaw niya ang surroundings sa palibot nga mga kaang wabay gipangtigom nga mga upos sa sigarilyo, gabadlongon pa limpyuhan gina. Mao to manang di malimtan sa history sa Philippine National Police si Guillermo Eliazar. Kan ako pa'y Presidente Marcos, I will appoint him as a cabinet secretary. Ibutang ba nako diha mismo sa National Police Commission or maybe one of the USIC sa DILG. Kato si Guillermo Eliazar, amot ang kanumdum mo na to. Abot din kato sa Cagayan de Oro. Putoy ko yaw, sukad in the history sa Philippine National Police. Bisag si Bato de la Rosa, wato kabuhat na to except Guillermo Eliazar. Naanugdan lang ko sa iyahang pagka-potential as a leader. Wa kini makit-e. Kay pagtuon ako kung panalitan si Digong ibutang talang presidente pa, sigurado nga ma-pick up to siya. Disciplinaryan nga tao. Disciplinaryan. Okay. Nalasige kadyot lang yun ha. Uy, nakadumdum ko. Doon ay pangutana ganyan na buntag sa
Nuda Veritas. Ang butog na apa ba to? Diyot lang ha. Turi. Alright. Gikan sa Rodney Rock'n'Rolla. Nuda Veritas, curious lang ko, sir. Uy, murag suko. Curious lang ko, sir, Frank. Adtong dekada 90. Uy, dugay-dugay na galin nila. Once mag-apply kag announcer sa radyo o usa ka DJ sa FM stations, need nila Mascom graduate. I-text na ako to tong. Oh, ibalik. I-text na ako. Oo. Ibalik palihog. Radyo usa ka DJ sa FM, balikon kay na TikTok taon. Curious lang ko, sir Frank. Atong dekada 90, once mag-apply kag announcer sa radyo or usa ka DJ sa FM stations, need nila Mascom graduate. I wonder why today's generation pwede naman maka-work as DJ or radio broadcasters maski dili Mascom graduate. Okay. Tinuod ng imong observation. Tinuod. That is the standard requirements. Ngano man, tungod kay sa broadcast, special skill, professional dapat gayon para nga siya, once nga tahasan siya nga mag-perform og trabaho, kini nga iyang i-perform. Di na kinanglan siya nga siging sitahon nga mo kini to nana lugar, no, kay nibawa naman niya ang mga basic unsaon niya paggamit ang iyang na ang kaalam gaya na kun natun-an gikan mismo sa eskwelahan. As far as the city of Cagayan de Oro is concerned, bisag bukot-bukot ka, unya dili ka kaayo lugar sa mga fundamental sa journalism, di nimo may bawan. Tungod kay gisugo-sugo ka lang diha, ingon pa suban, gisugo ka lang palit og suka, unya pagbalik announcer ka na. Oy, grabe na nga istorya. Di ba? Strictly wag na ma-follow din sa atong sudan. Ngano man, paminawan ninyo ang airlines. Paminawan ninyo o nakasunod ba sila sa tanan nga guidelines nga ilang nakatunan diha mismo sa classroom. Kana lang makita og madungog ninyo part. Nagapasabot lang yun na sila nga ang uban na undergraduate. Mubitaw na nga istrikto ang KBP. Ang KBP istrikto kayo nga once nga mahimo kang usa ka broadcaster, sama ka nako. Ang presumption na sa KBP nga nakibalo ka sa palisiya, rules and guidelines sa KBP. Mo nang ipaagi ka sa usa ka accreditation examination. Nay examination ini nga hibuon kung naa ka na, connected ka na sa mga radio station sa Tibok Pilipinas. Tibok Pilipinas, dili lang ang CDO. Na gitawag na o KBP Accreditation Examination nga ang magpasugda sa examination part ang KBP Manila. Magtuyo sila og anhi dinhi Sabado ang examination tibok adlaw. Written examination. Diha sa mao nga format sa ilang examination, situational nga mga pangutana, no? Multiple choice. Pero dili tanan multiple choice. Na easy type. Pangutanon ka. Makatawa ko part in my experience kay usama ko sa reviewer sa KBP. Review ko niya. Dayon, magkandak nag-examination ang KBP official sa Manila. Pag sugod na,
Daing human ang easy type nga question nga gihatag sa examination part. Lima ra na ka pangutana akong magkakadugduman dunay panahon tulo. Dabi kadtong questionnaire o ang gihatag nga pangutana siguro mga 10 pages tanan o 12 ba to. Alright. Dabi kay sa last portion ang pangutana in English sa easy type. Ingon, what can you say or what are the etc. mga sitwasyon and what is your comment? Okay. Once nga hibawan ko na dayon, maghangadagan na dito sa kisame. Nga naman, it's either what nila masabting pangutana or di sila kay balo pagtakol sa mga problema. Mauna ang indicator nga daghan ang wa makasunod kung tuyo man o galing nato pag-professionalize sa mga broadcasters ilabi na dinis ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kanadto God, manimbawa ninyo, kanadto, kung gwapo ka lang og tingog, paminaw, kung gwapo ka lang tingog, modulated imong tingog, abi ni mo, siguro kakailan ako pare. Kaya kinsa mari ka pare. Ako si Frank Mendez. Modulated og tingog. Madunggan ka sa mga tag-iya sa mga network kanadto. Mingon na yung taga-network. May lang mapili. Okay ba? Mahimo ka ng announcer ka ng imong tingog. Meaning the only qualification before, you look at the history and the people around us during those years, the past, ng labay nga mga katuigan. Naka-eskwela ba na sila og tarong? Maybe yes, maybe no. Pero majority whom I know, kulang. Ano man, ang puhon ng tingog. Di ba, usahay madunggan nimo sa mga katigwangan. Oy, kanatawahan na mura man nag-announcer. Nga man tay? Ang tingog lang Karon this time, no. You have to pass. You must be a degree holder. Now, once na ka diha, you must be an asset to the station. Mayo man ang mga degree holder, kay more or less part, naa sila yung mga good manners and right conduct. O, unsa reklamo sa mga politiko? Prank na may imo mo kuno ni nga sakop nga nganom sir, imo mangisugod din ni mga kwarta. Oy. Nako, wag gyud ko magsugo papulian na. Ngano man? For lack of know-how. Wa sila may bawangan lang gibuhat pag hinubra na abuso na sa katungdanan. Why? Kay mao ni sila ang mga wag yung taon makahuman. Nya dala-dala pa og dagkong ID nga mura ka dako sa plywood. At tanawa na ning uban. Ako di man paginaway. Tanawa ang ubang mga kunuhay mga media practitioner. Dagkong ID. Ako galako-lakaw ko. Wa nga ni koy ID. Ngano man yung dakuon? Nyag na press conference kuno diha sa kilid-kilid labi na sa mga politiko dugay manguli human sa press con kay guwat-huwat tagaan og sobre. Kung kini mga tawhana panalitan napunta sa tarong nga panglantaw kabalo mo tamod sa mga pamaagi good manners and right conduct as a media practitioner di ni mo na makita. Madumduman ako, buhi pa to si aning Mayor Pablo Magtahas. Human sa naitabo nga presscon, ingon ni aning Mayor Ambing, niya pa malagi mo, panguli na mo. Nagalingkod-lingkod lang yan po sa opisina ni Mayor Ambing. Bida. Muning malistod part. Ako agree ko, i-standardize. Muna nga, kamong mga dili accredited nga mga broadcaster, magbantay mo. Ano man, because you are not the owner of the microphone on the air.
You are not an operator of this station, nor kinsa ka ba diha nga maghari-hari. Ano man, naatay guidelines nga angay nga sundon. Kamo nga tagaw-taw kay tagaw-taw lang mo, unya dili mo pasado sa KBP accreditation exam, mabot ang panahon, mutingala ka nga ang manager giwarningan nga i-bar didan si Pulano nga mag-on the air kay dili accredited. Why? Kay mao kana ang balaod sa KBP. Ako mismong mga technician, no, kini religious na to nga mga pastor. Kay bao ka ano, or kay bao ka bag na-mention ko ni sila, mga passer kini sa KBP accreditation examination. Kay di mo sugot ang KBP nga bisan og pastor, tungod kay pastor ba lang, dili pwede ipatik og exam. Ngano man, kana may pastor magpasulabi og mga take og isa ka lain nga religion, sakto bagod na. Once you are a passer of the KBP accreditation exam, ang presumption nato di ana, naibaw kas balaod. Ang usa sa mga balaod mo nung warning, do not attack your fellow announcer. Muna ka na sila nga pangatake because they do not know the law. So ang ngayon nga i-standardize. Kanang uban nga grabe-grabe ka modulated ang tingog, kinaraan na. Kinaraan na. Kailan nga kung sa di pa mo intra sa broadcast, imo ni panaganaan. Unya di ka maglisod. I'll tell you, kanang mga pangutana ihatag sa KBP, kanang set of question, dili sila ang KBP maoy ga-prepare na nga question. Ang broadcast department sa UP, sa communication department, maoy nag-prepare na nga mga pangutana. Relevant nga mga pangutana. Lamang naalagay AC type nga mag-explain ka. Dito masukod nga kining tawhana, wa gini na mayabas guni. Munang di ka kapasar. Sige. Salamat. I wonder why today's generation pwede naman maka-work DJ o radio broadcaster maskin dili mascom graduate. Other courses. Ako. Other courses man ako nahuman. Di man kayo diingon nga mascom. Di man ingon nga naminusan na to, no? Ang dungog nga maayo sa mascom nga kurso tuas Manila, dinhi mangutana ka. Akong gipangutana ng uban, nako mascom mo? O kinsa may inyo mga professor, mga maestro, mo kana mo kini, sus Ginoo ko. Dili ko ingon nga nakaminos ko ba. Ang ako nga i-elevate na to gamay ang professional conduct sa mga graduate nato sa journalism dinhi sa ato mascom sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kanang gapanudlo nila diha sa ila ko man na di ka gyud makalao, maka-expect. But adto dito sa Manila, I think ang usa diha sa mga maayo sa mascom kanang Eskwelahan Madre. Gadumdumo nako Assumption College. So, kana kuno ang mga produkto diha. Mga maayo gyud kuno. Ambot lang. Wa mata ka experience na. Okay, nala sige. Melbourne Atoro do Magpi no da Berita Sir Frank nganong wala man nganong wala man makahuna ang mga expert, mga engineer nga trabaho sa gobyerno sa CDO adtong unang panahon nga ang CDO mulambo
lantaw nato mga dalan way mga klaro nga drainage system, baha pirme, nagkulang ba sa atong syudad? Sa una, makakuhag expert para pangandaman ang pag-expand sa CDO. Maybe yes, maybe no. Oo, no, kay gatuo sila ang ilang foresight, kanato short-sighted. Naaras duol ay ilang panglantaw. Yes, kay ang uban gusto man nga kinsa may nagtuo ang merkado sa Kugon, ang merkado sa Kugon kanadto kuno naara man kuno na diha sa Amphitheater. Because of kanang gitawag nato og abilidad to foresee what will happen in the future. So mao nang kakitabo. Kanato mga krasada di dapitas di Visoria. Gagmay nya na kutob sa unahan. When some political leaders nahimong mayor panalitan din sa atong syudad, nakuno na sila og hala sumpay ni dako lugar. Pero gumikan sa kakuwang sila mga panglantaw, kuwang pagyapon, munang krasada na to des de Visoria sigpit kayo. So na sila mga panglantaw, usahay kulang lang. Sige, thank you ha. Pangutan na ang pag-expand sa CDO. Karon na ngay na kinsa may nagtuo. Nga kanang kitkay. Mulambo na nga area diha. Sa una, ga-resist pa ang mga namuyo. Diha kay naay nag-squat. Ay, mga isok mi din. Dili ka mo basta-basta makaduol din. Kaya panikbason ta mo. Atbang, kanang atbang sa USTP. Karon unsa na may dagway? Because of their foresight nga maayo ilang panglantaw sa umabot. Kakugnan man na tagahawak nga ni ang tubig diha og magbaha. Tanaw unsa ni tabo. Di ba? All right, Juan Pablo, Sir Frank naay Sir Frank nay komentarista diha sa legit daw media, veterans daw, awarded daw, patas daw. Pero matingala ka, sige ragdaig sa politiko. Kung sa iya ka maminaw, murag yun og way kapalpakan ang politiko. Murag yun way kapalpakan ang politiko. Pero takom ang baba, sige ragyod dayeg, Yot, DXRyo Radio Ultra. Wa man may magdayeg-dayeg. Nga, usang may among idayeg lugar, kakadjot lang ha. Pasabtang ni kong mayo ha. Okay. Daghang isyo kapalpakan sa politiko, pero takom ang baba, sige ragyod dayeg, DXRyo Radio Ultra. Kuan kining di kay kinako maapas ang imuhang pagkahait og salabutan. Ang bot nimong ipasabot. Niya siya sa man minaw mi diri okay ra signal DXRyo Radio Ultra. Si Juan Pablo. Pasabta ko og unsay bot pasabot sige ra gyud dayeg labi na mag-interview sa murag pare. Okay. Ni basin ako ning taas magudi ay. Kadyot lang ha. Patas daw pero matingala ka sige ragdaig sa politiko. Sige ragdaig sa politiko. Kung sa iya ka maminaw, murag yun og way kapalpakan ang politiko, ngano kaha? Basin bakaha best sila o kumpare sila o naay negosyo dire sa syudad o naa bakahay parinte nga politiko nga mosulod dire sa syudad. Ngano kaha? Sige ragayo dayeg labi mag-interview sa murag pare
ang ga-interview pod murag sa Kristan. Uy, daghang isyu kapalpakan sa politiko pero takom ang baba sige radyo dayig. Nya ni ay nabutang DXRyo Radio Ultra. Dining bahin na libog gay ko. Adot na ha. Si Juan Pablo. Okay. I think last question kini diri mismo sa ato nga Facebook. Salamat ka sir, ako kakadungog man ko nene, no? Nga mga istorya, pero mo lagi na mo nag-ingon ko nga naagi uban batasan gyud siguro nga nabitong inuna nila naniguang nako sa media bay dili lugar siya gusto nga malabuan. Bisan o bati ka ng iyang mga pangununa. Mingon siya nga, dugay na ko sa profesyon ni buti pasabot ay siya glaboy. Na mo na ang iyang buti pasabot. Kadot lang ha. Ang gipangita na ko ang pangutana ka kining kadot lang ha. Ipadala man to ka og balik ni kuan. Niya pangatang ng uban. Anyway, di na ko ni matiwas. Pwede man ni kay karong adlaw Biyernes, Monday. No de veritas. Lain sab siguro ni. Akong gipangita tong gipadala nimo kay gipaagi man diri sa Pikas. Ambot og asa to. Ni amay laing pangutana. I-text na ko sa iyo, Sir Frank. Ako number gamit. Amo ba? Para klaro. Sige. No da Veritas, Good PM Ultra Manager Frank, gitugot di ay sa mga nasod sa kalibutan nga makakuha og foreign lawyer kung ang isa ka tawo dunay kaso sa laing nasod. Thanks Richard Kalaanan CDO. The answer is yes. Mo nang nakahirta kang Nicholas Kaufman. Alright. Kaso ni Tatay Digong dito man ang hearing sa iyang kaso sa ICC. Posible ba ma-acquit si PPRD kung walay lawyer mo represent sa nanumbong? Si PRRD dunay mga lawyer. Ang nanumbong walay lawyer. Sa international court hearing, walay lawyer ang nanumbong. Madismiss ba dayon ang kaso? Thanks Richard Dile. Chard, ang mag-prosecute dito, naman sila prosecutor. Mga tisoy yapon ang muhawid sa kaso. Walay lawyer, kay ang magdala o magpresentar sa kaso dito, naman sila prosecutor, maoy magpresentar. Sama din ang kung ikaw palitan doon na kay reklamo, ga-file ka og sumbong criminal, sama sa gibuhat nila, kriminal man nga sumbong. Dini sa korte sa nasod sa Pilipinas, di magyud ikaw maoy good afternoon ni Joseph Castellon. Kining di magyud ikaw mo'y mangunay sa pag-prosecute na amay prosecutor nga maghawid sa kaso. Mausab na ang kakitabo dito mismo sa ICC. Sige lang sila abuno sa mga ebidensya. Wa ra ba magakadimao na karong ilang ebidensya. Gapasigarbo sila nga 30 plus ka mga kaso nga mo nang gisumbong si Digong dito sa Crimes Against Humanity. Pero di ay ang nasala nga kaso 43 ra. Mao ni ipresentar sa prosecutor dito sa ICC. Wala na tay abogado kay naa may prosecutor nila diri sa mga complainants. Kato kunong biktima sa Crimes Against Humanity. Ang sistema mamara din is Pilipinas. Now sa accused si Digong kinanglan nga naagyod po siya abogado. Mao lang si Nicholas Kaufman. By the way, di na nakumadahan og basa kini inyong ipadala na ay katong kaganina nga gipadala nga pangutana og nangot naminaw siya sa pagkakaron. Paselo ako nahuddan tas panunog oras. Monday atong unahon sa pagtuki kini inyong mga pangutana ha. Sige, wa natay panunog oras dinhi sa ato gapag panaguban sa atong tulumanon
o dire sa ata sa importante kayo nga hisgutan karong gabi sa alas 6:30 uban sa programa nga Kalipay nga Muluhutay uban ni Ma'am Girlie Gualberto Swan. Niya karon ang topic kapag hisgutan niya. Ang tanang butang sa kalibutan walay kasiguruan, ang kamatayon lang ang sigurado. Akong balikon ha. Ang tanang butang sa kalibutan walay kasiguruhan, ang kamatayon lang ang sigurado. Mao ni ang tema hisgutan na ni Ma'am karong gabi 6:30 sa programa Kalipay nga Muluhutay dinhi sa Radyo Ultra. Paminawa gina ninyo ayog sepyata kay makakutlo kamog mga maing pagtulunan. Ha? Saka sa tungkoyog si JC diri sa Pikas ni Chari, duha sila diri sa Pikas nga lawa ka mo misangga, mitabang, misupport din sa ato nga pagpadaga sa ato nga programa. Sangan po ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro. Thank you for your support para ni Congressman Lordan Swan og ni Kagawad Agas Swan. Kami magaingon, ang tao nga limpyo kasing-kasing dili matarog, tingali maglisod apan dili mahulog. Salamat ug maayong hapon.